My hopes have died, my time is up, and the grave is ready. All I can see are angry crowds making fun of me. If you, Lord, don't help me, who will pay the price for my release? My friends won't really listen, all because of you, and so you must be the one to prove them wrong. They have condemned me just to benefit themselves. Now blind their children. Job 17, verses 1 through 5, CEV. May the Lord bless the reading. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman pong bumabati sa lahat ng mga tumatangkilik ng broadcast ito, sa lahat ng mga nanunood at manunood at sa lahat-lahat ng mga kapatiran na patuloy na sumusuporta, patuloy na naghihintay ng bawat broadcast po natin, ng bawat leksyon na tinatalakay natin. Pasasalamat po. At ang aking dalangin ay nawa patuloy tayong pagpalain ng may kapal at sana matuto tayo na magawang visible ang mga bagay-bagay na invisible. Patuloy po tayo sa ating serye, Making the Invisible Visible, and this time nandoon po tayo sa tinatawag natin na few good men. At inuna nga natin si Job at kay Job, umabot na tayo, o kay Job, umabot na tayo sa pang-apat na bahagi. Alam na natin kay Job na mayroon siyang tinatawag nating prologue, epilogue. Alam na rin natin na si Job ay timely sapagkat tinatalakay lalo't higit ngayon sa mga panahon natin ngayon. Ang dami talagang may problema sa mental health. Itong kababasa lang natin na mga talata ay talaga namang depressing kung tutuusin. Kasi tingnan nyo maigi itong mga wordings na to. Ayon kay Job, sa kabanatang 17, my hopes have died and my time is up. So para kay Job, wala ng pag-asa pa talaga. At ang kanyang hinihintay na lang is the grave is ready. Sapagkat ang nakikita na lang niya is angry crowds. Magalit na mga crowd. And then, naging schizophrenic ba itong si Job na sabi niyang, angry crowds making fun of me, na pinagtatawanan ako. Ang kanyang pakiramdam tuloy because wala na siyang pag-asa. People, lalo't higit, galing ka sa riches at napunta ka sa napakababang kalagayan. Oo nga naman, maririnig mo nga naman. Ang iba, mayroon akong kaibigan dati-rate na alam nating naging milyonaryo siya habang nasa Samar. Subalit nakilala natin siya dito noon nung naghihirap. At ang mga naririnig natin mayaman dati. Yan, mayaman dati yan. Pero tinan mo ngayon. And ang ilang mga nagsasalita ng ganon ay mas mahirap pa kaysa sa kanya kung tutuusin sa kinaruruunan niya ngayon. So, magkaminsan kailangan mong sagutin. And upang maintindihan nila na nasasaktan na nga yung tao na mula sa mataas na kalagayan, nasa baba, tapos gusto pang apakan ng mas mababa sa kanya. Ang sabi ko tuloy sa kanila, ano man ang sabihin ninyo, hindi nyo mararating at hindi nyo makakamtan ang pera na nahawakan ng taong yan. Which is true. Just putting them in their proper places. Oo, nagkamali siya. Bumagsak. So, wala ka namang kinalaman sa pagbagsak niya. Wala ka din namang kinalaman sa pagyaman niya. So, bakit mo kailangan apakan ngayong nasa mababa siyang katayuan na sasabihin mo dati-rati ganito and you make fun of them? Kaya sabi ko, ano man gawin mo sa buhay, hindi mo talagang mararating at hindi mo talaga masusubukang mahawakan, makamtan ang perang nakamtan ng taong yan, ang mga bagay na naranasan ng taong yan. Even in your whole lifetime. Nanahimik. Kaya tuloy tayo kay Job. Sabi nga ni Job, if you, Lord, last resort, don't help me, sinong magbabayad? Who will pay the price for my release? And then even my friends won't really listen. Diba, nagpunta pa sa kanya ang kanyang tatlong mga kaibigan. All because of you. Kasi ang buong akala nila, Job, you have done something terrible to deserve all of this. May kasalanan ka talaga. Aminin mo na kasi na may kasalanan ka. Kaya, andun na prejudice. Andun na kaagad-agad yung
prejudices nila. Andun na kaagad-agad yung judgment nila na sinasabing may kasalanan ka, hindi maaaring mangyari sa isang taong mabait ang mga bagay-bagay na pinagdaanan mo. Di ba? Nakita na natin or babalikan natin yung isang slide mamaya. Kaya sabi niya, my friends would really listen because of you. They thought that I have sinned against you. Yan lang talaga ang sinasabi ni Hope. So, you must be the one to prove them wrong. Patunayan mo, Panginoon, ipaglaban mo rin ako, Panginoon, sana. Prove them wrong na hindi talaga ako nagkamali. Laban so that this is not punishment. Hindi ito dusa, hindi ito gaba, hindi ito mirese, hindi ito karma, hindi ito pagdidisiplina, hindi ito alinman sa mga nabanggit. And then, ito pang isang bagay, hindi lang judgmental, pero sinabi niya, they have condemned me. Ayun ang masakit. Just to benefit themselves. Hindi ba nakakatuwa magkaminsan, ano? Kapag yung kagaya ng nabanggit ko, kung dating mayaman ngayon naghihirap, tapos ito ding isang mahirap, sasabihin niya, oh, tingnan mo itong isang to, magbe-benefit ka pa ba sa bagay na yan? Magmumukha ka bang higit na matuwid kaysa sa kanya? Magmumukha ka bang higit na maalam, mas marunong sa buhay kaysa sa kanya kasi andun na siya, bumagsak pa? Kaya sabi ni Job, blind their children. And in verse 17, he said, all my friends can do is offer empty hopes. Wala talagang pag-asa eh. Kasi naging judgmental. And in so many times, in so many ways, mga kapatid, mga kaibigan, at sa lahat ng mga nanunood, sa lahat ng mga nakikinig. We've been there, we've been victimized. Di ba? Nawalan ka ng mahal sa buhay, ano-ano yung naririnig mo? Nalalagay ka sa hindi magandang kalalagyan? Anong mga maririnig mo? Instead of lifting you up, comforting you, lalo pang nagiging judgmental mga kausap natin. And they could offer is empty hopes, unsolicited. Sino bigay sa kanila ng karapatan na sabihin yung mga bagay-bagay na to? I didn't ask for one. Di ba? So, let's just move on and continue on learning from Job. Ulitin natin. Sa chapter 2, nakita natin that mayroong purpose ang pagpunta ng kanyang mga kaibigan. Yung kanyang 3 friends came to comfort him. Makikita natin yan sa verse 11. And then when they came, nakita nga natin yung paano ba magbigay ng comfort. And from last week's lesson, nakita natin na gagawa ka muna ng assessment. They saw how much he was suffering. So, nanahimik muna sila. Hindi sila nagsalita hanggat hindi nila na-assess gaano ba katindi ang pinagdadaanan ng kaibigan namin. Second one is that ipinakita muna nila yung empathy. Naupo silang kasama niya. Na ramdam namin yung pighati na pinagdadaanan mo, ramdam namin yung hirap na pinagdadaanan mo. That's good. Sabi nga natin, nang galing ng mga to. And then the third one is, pinabayaan nila siyang mag-mourn. Yung mourning na 7 days of mourning. Pinabayaan nila siyang iiyak. Pinabayaan nila siyang, yung kanyang privacy in mourning, pinabayaan nila siyang magmuni-muni, hanapin ang kanyang sarili, so to speak. And isa sa pinakamagandang ginawa nila na dito sa parting ito ng kasulatan is, ito yung best so far. Hindi sila nagsalita ng kung anumang salita kay Job. And that's the best comfort. Sapagkat alam naman natin that when words are many, sin is not absent. Kaya nga, sinasabing he who holds his tongue is wise. Ayon sa Proverbs chapter 10, verse 19. So anong nangyari? Bakit yung purposeful comfort hindi na comforting para kay Job? Bakit yung inaasahan niyang ando doon na pagdamay ng kanyang mga kaibigan, hindi na? When we read yung mga bagay-bagay na to, mapapansin natin na kagaya ng panahon ngayon, ano? Manic depressive disorder or major depressive disorder, itong tinatawag na depression.
naghanap tayo ng um, definition or madaling kaparaanan sana ng pagpapaliwanag. Ano ba ang depression? Marami sa mga estudyante natin, mabigyan mo lang ng assignment, sasabihin nakaka-depress. Or di kaya nakabalita lang ng isang hindi siya sang-ayon, that's depressive. Na ganun. Ano nga ba ang depression? Ayon dito sa isang source, sinabi niya, depression is a low mood that lasts for a long time. So yung mood na mababa, na nagtatagal. That is affecting everyday life. At ang kanyang trigger, yung pinagmumulan, is a mix of genetic, minana, psychological, kaisipan, environmental factors, yung mga nasa paligid. At ang mga pag-aaral, sinabi niya, studies show that the risk of becoming depressed can be increased by life events, such as kahirapan, poverty, death of a loved one. Kitang-kita natin to lahat-lahat kay Hope. Physical illness, ando dun pa rin. Abuse. And for some, the risk is also hereditary or hereditary. Genetic nga kung tutuusin. At ano-ano nga ba ang symptoms ng mayroong depression? Symptoms lang to, huwag naman sanang gamitin mo na ngayon na basihan ng mga nagse-self-diagnose, diagnosis at yung mga magsasabing, nabasa yan, nakita ko yan, napanood ko yan, or narinig ko yan kay Brother Ron na sinabi niya na ito daw yung symptoms ng may depression. Kung mo naramdam nung isa, depression kagad-agad. Symptoms are persistent sadness, loss of interest in activities, loss of appetite. Lahat-lahat ng mga to, kung babasahin mo ang kabuuan ng Hope, makikita mo yan. Feelings of guilt or worthlessness. Di na dapat pang mabuhay, ayon kay Hope, sa kanya sarili. Becoming easily agitated or irritated. Yan. Nagsasalita siya, sumasagot siya sa kanyang mga 3 friends. Decreased energy or fatigue, yung lagi na lang lamya, lagi na lang inaantok, lagi na lang gusto, ayaw lumabas, gusto lang matutulog, and difficulty in sleeping, hindi makatulog talaga. No? We can see all of these things, nakapaloob siya from chapter 3 hanggang umabot ka sa last chapter, hanggang umabot ka, I should say, sa kanyang epilogue. Difficulty in concentrating and difficulty in making decisions. Kinuha ko itong ibang bagay dito sa Our Better World. So, tingnan nga natin, if that being the case, malaki palang may tutulong ng mga may pinagdadaan ng mental health issues ang pagbabasa ng aklat ni Job. Yes and no. Yes, kung sisino mo or marirealize mo na ang isa ay nagsasalita, si Job, sinasabi niya yung kanyang part, and then sinasagot siya ng kanyang kaibigan na naglo-lawyer for God. Pero mayroon siyang prejudice na ang kanyang basis ay may kasalanan ka, Job, tumanggap ka na lang kasi aminin mo. Second ay magiging maganda kung alam natin na sa lahat ng mga bagay-bagay na to, si Job talaga is himself nagtatanong, bakit ko nararanasan ang mga bagay-bagay na ito? At hanggang sa mga panahong to, wala talagang kasagutan at hindi makapagbigay ng tamang kasagutan yung mga kanyang mga kaibigan that are lawyering for God or yung tinatawag nating theodicy na siyang naging part ng pag-aaral natin na ito. So, umpisahan natin. Nung tahimik sila, what a comfort, sabi nga natin. Nung tahimik sila, nakaupo lang, nakatabi ni Job for 7 days. That is the best comfort that they could offer. Ang tawag natin doon ay yung moral support. Ang tawag natin doon ay, nakapagpalakas nga ng damdamin na makita mo yung mga taong nagmamahal sa iyo, ando doon, wala kang maririnig, kundi
suporta lang, andito lang kami. Hindi mas marami silang sinasabi. Nangyari kasi that after 7 days, si Job nag-umpisang magsalita. Tapos na siyang nag-mourn alone, private mourning tawag natin. Tapos na siyang pinagdaanan niya lahat-lahat ng mga proseso na to. Mas maganda kasi pagka pinagdadaanan mo mga proseso na to, mas maigi na mailabas mo din ang mga proseso to. Verbalize them. It is easier. Kapag lagi na pag-uusapan, mas madaling pakawalan yung anumang mga hinanakit, anumang mga nasa isipan kapag ka matuto kang magsalita. So, ang ganda gamitin ni Job na modelo. Ang ganda gamitin ni Job na basihan sa mga counseling basihan. Kaso nga lang, kailangan magsasalita ng counseling will be yung mga registered guidance counselors, ano yung mga RGC. Wag naman na sabing may pastoral counseling kami and things like that. Nako, Republic Act po yan, pinagbabawal. Okay. Too much for that. Nung mag-umpisa magsalita si Job, at gusto niyang i-express, ilabas ang kanyang mga saloobin, ang mga prinoseso niya sa kanyang isipan, siguro paulit-ulit na sinasabing, saan ako nagkamali? Bakit ko nararanasan ito? Anong nangyayari sa akin? And this time, nung hindi na niya kayang pigilin, he started opening up. At ang unang-unang nasabi niya is, he cursed the day on which he had been born. Tindi, no? Matindi pinagdadaanan niya. The second one is that, cursed that night for letting me be born, for exposing me to trouble and grief. Ang bunga kala na tuloy ni Job is that life is nothing but being exposed to trouble and grief. Dahil ang iba nga, sa ministry, di ba? Laging sinasabi nila na ang ministry is a life of service. At ang ministry is, or ang Christianity is, survival of the fittest. Kung ang ministry is survival of the fittest, at saka ito ay life of sacrifice, then wala talagang gusto papasok sa ministry. Kasi yun ang gustong isiksik. Yun ang mga natututunan ng bawat isa na papasok sa ministry, papasok sa seminary or cemetery, seminaryo. So, here is Job exposing that. Here is Job verbalizing that. And Job says, I wish I had died in my mother's womb or died the moment I was born. Gaano katindi ang depression na yan? Gaano katindi na mayroon kang suicidal tendencies or mas you wish for the worst or you wish for your non-existence. And verse 13, it says, if I had died, then I would be at rest now. Kung namatay sana ako noon, sana nakakapagpahinga na ako ngayon. Kung namatay sana ako at hindi na ako nabuhay ng ganito, sana hindi ako na-expose sa kahirapan at sa grief. Mental and spiritual anguish na pinagdadaanan ng Job. Isipin mo yan, pagsisisihan mo or di kaya sisisihin mo at yung kapanganakan on which ang birth ng bawat bata, ang birth ng bawat sanggol, talagang celebration yon. Ngayon sabi niya na dapat hindi siya celebration, kundi lamentation. And the next one will be yung kanyang longing. Hindi na sana ako ipinanganak, namatay na lang sana ako noong nasa sinapupunan pa ako ng aking ina o kaya ay noong kapapanganak ko pa lang. Yamang andi dito na rin lang naman, he longs for his death. And where are verses? Chapter 6 verse 8, 9, and 10 says, how I wish that God would answer my prayer. He even prayed for that. God, do away with me. Patayin mo na lang ako. Kaya sabi ko, sa mga magbabasa dapat marunong na nabasa ko sa Biblia na sinasabing, how I wish God would do away with me. So,
marapat siguro na tama yung pagkakaintindi natin sa mga bersikulo, ano? Because of the depression he's going into or he is experiencing, unang-una, he lamented yung kanyang kapanganakan. Pangalawa, he is wishing for death. And then ito pang isang maganda. Do away with me, then I would be comforted. Paano maging comfort yung death sa kanya, knowing that in all of my pain, I have never disobeyed God. Naunsa naman ni si Job. Siguro, natuturete na rin siya sa mga naririnig niya na mga words na hindi comforting words, kundi accusing words mula sa kanyang mga kaibigan. Na may pinagdadaanan na nga siya, sinisisi pa siya, may pinagdadaanan na nga siya, sinasabi pa sa kanya na aminin mo na kasi may kasalanan ka, aminin mo na kasi you've done something wrong. And it would be a comfort para sa kanya, matigil lang to, matapos lang lahat-lahat ang mga to, at sasabihin niyang, alam ko, sa lahat ng mga pinagdanasan ko, sa lahat-lahat ng mga pinagdaanan ko, I have never disobeyed God. Maging sa prologue, makikita natin, in all of this, sinasabi nga, Job never sinned or never disobeyed God. So, pinanghahawakan yun. Wala ako talaga, or sabihin nga, ang konsensya ko ay malinis. My conscience is clear. My conscience is clear, clean. I have not done those things you're accusing me of. Sana maintindihan ng bawat isa yung mental anguish ng may mga pinagdadaanan kung yung mga lalapit na nag-iisip or ang kanilang idea is they're giving comforting words, hindi nila alam those are accusing words. Ano-ano nga ba to? Making the invisible visible. Hindi ba't pagka may pinagdadaanan ka, either manawalan ka ng mahal sa buhay or mayroon kang breakup na pinagdadaanan or mayroon ka talagang terminated, nagkaroon ka ng terminal na illness, nagkaroon ka na, naging bedridden ka, or di kaya ay so on and so forth, whatever that be, na mayroon kang nagdudulot sa'yo ng mental anguish. And then yung mga kaibigan mo, sa halip na tumulong, ang kanilang iniisip ay, sasabihin pa sa'yo, ay, pagsubok lamang yan kapatid. Pagsubok. Sinusubukan ka lang ni Lord kung gaano ka katatag. Teka, may duda pa siya sa katatagan ko, kaya susubukan niya ako. Or ang iba talaga, yung sasabing, manampalataya ka lang. Or dagdagan mo pananampalataya mo. That's accusing me of hindi malaki or hindi matatagang pananampalataya ko. Hindi ba? Hindi comforting words yan. Or lalo't higit yung sasabihin, magsimba ka lang o manalangin ka. Indirectly accusing me na hindi ako nagsisimba at hindi ako nananalangin. Naiintindihan natin to, making the invisible visible, ang mga nagsasabi pa sa'yo, kulang lang sabihin mo, who you? Diba? But these are practices among us. These are common practices. Ang pinakamatindi sasabihin talaga, magbasa na ka ng Biblia. So much, hindi ko kailangan ng mga words na yan kapag ka may pinagdadaanan. Kaya tama si Job, verse 2 ng chapter 16, I have often heard this, and it offers no comfort. Thank you, Job. Thank you, Job. Papasalamat ako. Magpapasalamat ako kay Job kasi in so many ways, yung mga pagkakataon na may pinagdaanan, sabi ko naman sa inyo, dami kong pinagdaanan sa tatay ko.
Ilang beses siya na ospital, ilang beses siya sinabihang terminal, 3 buwan, 4 na buwan na lang. And then magugulat yung mga doktor niya pagka pupunta kami doon, wala siyang dala-dalang oxygen. Sasabihin, oh, ba't buhay ka pa? Ang lagi niyang katwiran ay, bakit? Diyos ba kayo na magdidesisyon kung kailan ako mamamatay at kailan hindi? Kaya tama yung tanong ni Job, why don't you keep quiet? What's bothering you? Dapat ba talaga ipakita mo na mas alam ka, mas matalino ka kaysa sa akin? Na mas magaling ka nung ikaw may pinagdaanan? Oo, nung sa akin nangyari yan, ganito ginawa ko, wala yan. Excuse me, hindi ko hinihingi ang idea mo, hindi ko hinihingi ang experience mo, hindi ko hinihingi yung patutuo mo whatsoever. Leave me alone. Kaya sabi ni Job, verse 4, if I were in your place, it would be easy to criticize or to give advice. Oo nga, no? Ilagay mo nga yung kalagayan mo sa kalagayan ko. Kagaya ng sinabi ko, ang tatay ko nakaratay doon sa hospital, naka-oxygen. Tapos, sabi ng mga pastores sa kanya, Brad, kumusta? Then he removed that, tinanggal yung kanyang oxygen mask at sinabing, kung ikaw kaya nasa kalagayan ko, anong isasagot mo? Verse 4 says, if I were in your place, kung ikaw kaya nasa kalagayan ko, anong isasagot mo? Would it be easy for you to criticize or to give advice? Or just to keep your mouth shut? Pero sabi ni Job, if I were in your place, hindi siya mag-criticize, verse 5, I would offer hope and comfort instead. Sa pag-o-offer naman ng hope, kasi hindi nga nakapag-aral, hindi nga alam kailan, saan, ano nga dapat na gawin. Hope ba yung sasabihin mong magbasa ka ng Biblia? Hope ba yung sasabihin mong magsimba ka? O hope ba yung masasabihin mong manalangin ka? Indirectly nga, sa mga hindi nakakaintindi, making the invisible visible, sinasabi mong hindi siya nagbabasa, hindi siya nananalangin, mahina pananampalataya niya. When you say those things, yun talaga ang nararamdaman ng isang may pinagdadaanan. Manalig ka sa Diyos. Ibig mo sabihin, wala akong pananalig. Sinusubukan ka ng Diyos. Or di kaya ay pagsubok ng Diyos yan. Pagsubok is discipline. Pinapalo ka ng Diyos. For what? Kaya sabi ni Job, I would offer hope and comfort instead. At ang comfort na na-realize na natin, ang comfort na nakita na natin is when they were silent. They are there as moral support. Yun ang pinakamaganda na comfort na naibibigay. Or yung mga sinasabi natin, andito lang kami. Kaya sabi niya, if I speak or if I don't, pareho lang kalagayan ko. I heard all the same. My torment continues. Patuloy pa rin yung nararamdaman ko. Manahimik man ako, magsalita man ako. Kasi wala din namang makikinig. Verse 5, they have condemned me just to benefit themselves. Para lang ipalabas o para lang ibigay yung kanilang unsolicited advice na naminana pa nila sa kanilang kanununuan. For them to make them look na mas maalam, mas matalino, mas righteous, mas mabuting tao, and so on so forth. Oh, that we may learn from Job or from Job. The next one, nakikita natin sa may mga pinagdadaanan. Yung feeling ng alienated, yung feeling ng hiwalay, yung feeling ng pinapabayaan, yung feeling ng hindi ka namin bate, yung feeling ng walang nangingialam.
Yung feeling ng iniiwasan. And Job had that. Chapter 19, and here are the verses. So, itong sabi ni Job, si Job mismo nagsasalita, God has turned relatives and friends against me. Yun ang buong akala ni Job. Why was it Job? Bakit iniisip mo na yung relatives mo at saka friends mo are against you? Kasi ayaw na nila sa akin. Dati-rati mga kasama ko, sinasabihan ako na nagkasala ko, on which hindi naman. Kaya ang hirap talaga no? Ipagpipilitan mo yung isang bagay na hindi mo talaga matanggap. And here's the next one. And I am forgotten. My guests and my servants consider me a stranger. And when I call my servants, they pay no attention. Bakit? Wala ka ng pera eh. Hindi mo na mapasunod. So, ibig sabihin, ang relationship talaga ninyo ng servant mo noon ay just for the money? O yung guest mo, yung mabisita mo, just for the money, they obey you because you've got money, because they benefit from you, or dahil karamihan talaga susunod lang. Kaya makikilala mo talaga ang tunay na kaibigan mo sa panahon ng pangangailangan. And nakita ni Job yan. My guests, my servants consider me a stranger. When I call my servants, don't pay any attention. Personal to sa kanya, my breath disgusts my wife. May halitosis pa yata si Job, ano? Everyone in my family turns away. So, ibig sabihin dito mga anak niya, kasi naubos ang kanyang mga anak. So, yung kanyang immediate family, o kanyang mga distant family or relatives kung sasabihin natin. And here's one more. Young children can't stand me, and when I come near, they make fun of me. Pati mga bata, pagtatawanan ka, pati mga bata, gawin kang laughing stock. My best friends and loved ones have turned from me. May physical pain ka nararamdaman. Falsely accused that you have done something terrible to deserve this. Ngayon ay ipinagtatabuyan ka, pinagtatawanan ka. Hindi ka ba naman magkakaroon talaga ng depression at magkaroon talaga ng mental disorder? Looking further, makikita natin, magtatanong ko talaga sa sarili mo, saan ba ako nagkamali? Sa chapter 29, Job started thinking back on the days. Yun naman talaga siya kahit sa mga therapy sessions. Ang unang-unang pwede natin gawin is balik. Baka sakasakaling mahanap natin, kung sa psychoanalysis sana, hanapin natin saan parte nagkamali. Or sa ibang mga approaches, hanapin natin saan parte kaya doon yung naging maladaptive ang behavior natin or mali yung pagkakaintindi natin sa isang bagay. Or mali yung perception natin. So Job slowly recounted. And he said, if only my life could once again be as it was when God watched over me. Chapter 1, di ba? Sabi nga ni Satanas, binabakuran mo na si Job eh. Kaya ganyan siya sa'yo. Kaya nga, righteousness with benefits, na sabi natin. Dito ko naalala ni Job, God was always with me. Then, and gave me light as I walk through the darkness. God was always with me. So ngayon, feeling niya, hindi lang pala family, hindi lang pala friends, kundi even with God. He felt like he is being alienated with God. And verse 4 says, those were the days when I was prosperous, and the friendship of God protected my home.
Indirectly sinasabi niya, ngayon, wala akong protection. Tinanggal nga ni Satanas ang protection na yung bakod na sinasabi niya. Ngayon, hindi kami magkaibigan ng Diyos. On which mababasa mo talaga that He is heavy on me, that He is targeting me, that He has zeroed in on me, na ako lang talaga ang gusto niyang gawin. O gusto niyang gawan ng ganito. Sa 29th chapter and sa verses 11, binalikan ni Job yung mga panahon kung saan lahat ng nakakakita sa kanya at nakakakilala sa kanya, everyone who saw me or heard of me, had good things to say about what I had done. Wow. What a guy. When the poor cried out, I helped them. I gave help to orphans who had nowhere to run, provided them. People who were in deepest misery praised me, and I helped widows find security. Yung mga pinagdadaanan noon, yung mga nasa pinakamababang kalagayan ay pinupuri ako because I helped them. And then verse 14, I have always acted justly and fairly. And 15 says, I was eyes to the blind, or for the blind, and the feet for the lame. Sipin mo yan, kaya mong i-claim itong mga bagay-bagay na ito. Indeed, this guy is righteous. This guy is good. Kayang aminin talaga, I was eyes for the blind. Sa mga hindi nakakita, ako ang mata nila. Sa mga hindi nakakalakad, ako ang naging paa nila. Sa hindi makatayo, ako ang naging daan para tumayo sila muli. I was like a father to the poor and took the side of strangers in trouble. Superman, ano? And I always expected to live a long life and to die at home in comfort. Dahil sa mga bagay-bagay na to, ang kanyang inaasahan talaga ay mahabang buhay at mamatay na natutulog in comfort. Yet, ang mga inaasahan na yan, hindi nangyari. Kaya ang unang tanong niya, saan ako nagkamali? Kung babasahin mo from chapter 3 downwards, depressing talaga ang nilalaman ng Job. Depressing yung mga sinasabi niya patungkol sa kanyang mga pinagdadaanan, gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. And even, mayroon pa siyang hamon na, alam ko lang kung nasaan sana ang Diyos, pupuntahan ko siya at haharapin ko, tatanungin ko saan ako nagkamali. Ang maganda lang sa Job is this, mayroong epilogue wherein ang mga nangyari, makikita natin sa bandang dulo ng kanyang buhay is mabuti. Kung wala sanang epilogue at makita lang natin na ang isang righteous man ay naghirap dahil pinayagan ng Diyos, dahil inalaw ng Diyos si Satanas na maghirap siya, then wala tayong rason sana maging righteous. Or kung hindi natin mababasa yung epilogue, then lahat ng false representations about God na sinasabi nilang nagkamali ka, hindi tama yung mga ganito mo, then mas maraming maglo-lawyer for God. Kaya yung the problem of evil or the problem of pain, lalong hindi natin maiintindihan. Kasi nga, kung hindi natin mababasa that in the end, sa epilogue, mare-restore ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay na to. But even with that restoration, sa ganang akin, hindi pa rin nasasagot yung problem of pain, hindi pa rin nasasagot yung why do good men suffer and why do evil men prosper. Isang bagay lang talaga mag-iintindihan natin. Sa ngayon, isang bagay lang muna iintindihan natin. How to offer comfort. And makita rin sana natin that hindi lahat-lahat ng mga minana nating katuruan at minana nating kaparaanan ay tama.
but we should act accordingly. But the best comfort so far is just being there, not saying a word, empathizing, hindi lang sympathizing. Oh, sana mabasa nating lahat-lahat ang aklat ni Job. Again, ito po ang inyong kapatid, Jose Roniboy Perez Cariaga. Nagpapasalamat po. Sa susunod na mga pagkakataon, sana mapag-usapan naman natin ang ibang parte pa ni Job. And probably tapusin natin muna yung kanyang epilogue next week upang sa gayon puntahan naman natin ang ibang mga men of exceptional characters na gagawan natin ng leksyon dito na mapagkukunan natin ng encouragement dito sa ating serye, Making the Visible Few Good Men. Salamat.